Afternoon, Direk, Andres, and Ashtin. Congratulations in advance dito sa movie ninyo. Siguro ang Ashtin and Andres, yung paglabas ng teaser trailer, sobra yung hit. Grabe kayo pinag-usapan online. How do you handle the pressure and expectation ng Ashdress fans sa pag-release nyo ng first movie ninyo? Ashtin. Ako noong una hindi pa ako nape-pressure nung sinushoot namin yung teaser shoot. Parang mas focus na ako sa kung ano yung dapat gawin. Pero nung nilabas ko yung trailer, tapos yung teaser, tapos grabe yung views, grabe yung daming mga comments na parang na-expect nila sobrang ganda, ganyan. Parang na-pressure po ako ng konti na kasi parang dumating ako dun sa parang kailangan ko magawa ko ano yung na-expect nila. Pero nung nakuha ko yung sarili ko na iniisip yung ganun, parang tinigil ko agad. Kasi kapag ako napasukan ako ng pressure, nawawala po talaga ako sa focus. Parang mas nadadoubt ko po kung ano yung kaya kong gawin. Kaya pinili ko po talagang mag-focus po sa kung ano yung dapat kong gawin, sa kung ano yung ma-feel ng character, para kapag po ginagawa ko na po yung, kapag nag-take na po kami, mas magagampanan ko pong maging si Luna para mas ma-feel po ng audience kung ano yung na-feel ng character. Ikaw, Andres. Ako naman, nung lumabas yung teaser, parang, syempre naman may pressure din kasi first lead role namin to at first movie ko din to. Pero, importante din yung pressure na yan kasi kung gusto mong gawin yung a good performance or if you want to be on top of yourself talaga, you need that pressure. And I think nakaka-help naman din. And syempre naman, kinakabahan din ako pag, minsan may work, gano'n. But I think that type of pressure is what helps you. Kaya, yun. Good thing ginamit mo yung pressure para sa motivation. Direk, sinabi mo kanina parang ayaw mong gatasan yung kasikatan ng Ashdress for this movie. How will you make sure na itong movie na to ay hindi maging quote and unquote fan service lang? And makita talaga yung lalim, not just their acting prowess, but the story itself. Ayun lang, parang focus lang talaga dun sa craft itself. I'm sure naman meron pa rin scenes na kakikiligan ng mga fans nila, pero ayun nga, ang mas priority ko is how to tell the story truthfully and beautifully. And yun nga, yung pamantayan ko dito is, pag halimbawa, 5 to 10 years after maipalabas ng pelikulang ito, at let's say, humupa na yung hype ng love team nila, sana naman hindi, pero let's say, mangyari nga yun. Kumbaga, kung papanoorin siya ng casual viewer na hindi part ng fandom nila, magagandahan pa rin pa ba sila sa pelikulang yun. So, yun. I'm trying to make the answer yes. Parang yung nangyari sa May Minamahal nila Aiko at Aga. I mean, lumipas man yung movie. It was an award-winning movie. Classic, box office, at grabe rin yung, yung papuri for that movie. And hopefully, mangyari ito sa Minamahal. Oh, actually, nung pinitch ko yung project sa Mulak family tsaka kay Ashtin, di ba sabi ko, if there's one word na magdi-describe ito sa project na gusto kong maging siya, I want it to be timeless. Okay. Thank you, Direk and Ashdress. Congratulations. Thank you po. Thank you for your questions. That was Von Bolinario of TV5 Digital. Our next question will be coming from Angelica Villanueva of Manila Standard. Hello po. Hello po. Hello. Congratulations, Direk, Ashtin and Andres. So ito pala yung ginigatekeep ni Andres last na interview sa kanya na project with Ashtin. So ito na yun. Question ko lang, marami fans yung natuwa at na-surprise na magbabalik tambalan kayo as Ashdress, no? And sinasabi na worth it daw yung paghihintay nila. And ang daming nakamiss din sa inyo. Pero kayo, kamusta yung unang pag-shoot nyo ng teaser? Same pa rin ba yung chemistry? Or may ilang ba since last time na nag-shoot kayo as JJ and Kiefer? Para sa akin, same pa rin yung working dynamic namin ni Ash. Kasi yun nga, getting the chance to work with a great artist that is Ash. And parang getting the chance to work with her again in this project. Who wouldn't ask for that, diba? Someone you already know and someone that's very good at their job, so, yun. How about you, Ashtin? Ako din po, same pa rin po. Kasi parang
nagkita kami for the teaser shoot, like 1 month or halos 1 month tayo hindi po kami sa, di ba, sa NFT. Diba? Yun po yung last namin magkikita. And ayun, na-surprise din ako na parang kahit pa paano, same pa rin po yung bonding namin. Kasi sobrang mabait din po talaga to si Andres. Natawa si Andres, mabait daw siya. Mabait siya. Diba? Yes. Hindi ka ba naniniwala, Andres, na mabait ka? Mabait talaga ako po. Good boy. Okay, my next question is, sa press release, minention na si Luna, pinapursue siya ni Rafi kasi si Luna hindi siya naniniwala sa love. So, kayong dalawa ba naniniwala kayo sa love? Ako, oo. Sobra ako naniniwala sa love. Kasi kapag love yung sinishare mo, parang yung energy positive lang, parang maganda lahat makisalumuha sa mga tao, gano'n. Yun nga, I think love is parang one of the most powerful things in the world because, you know, every day as humans, we want to love and we want to feel love, and in anything that we do or want to achieve in life, kailangan mo ng love in order to achieve those things. So, yeah, I think love is very important for all of us naman. Kaya po, Direk, what is love for you po? Wala akong specific definition ng love, but I know it when I see it. I see love when my parents take care of me nung bata pa man ako, tsaka hanggang ngayon. I see it when a friend is concerned over my well-being. I also see love kapag, halimbawa, sa sarili ko, I advocate for myself. So, ayun, hindi ko alam yung specific definition, pero I know it when it's there. And there is love in between them. Natawa kaya Andres and Ashton. Anyway, also, minention din sa storyline na is like, nag-alay si Rafi ng 100 bulaklak para kay Luna. Ano yung mga willing niyong ibigay for love din? Ang hirap naman ng question, no? Anong willing kong ibigay para sa love? Yes. Ano kaya? Lahat. Tayo na sagot! Ako na yun yung answer ko. Yeah, lahat. Kasi para sa akin, in life, you need love talaga to achieve your passions. You know, if you're really passionate about something, that means, you know, you truly love it. And, you know, anything that was even ever invented sa buhay, sa life, talagang it came from out of loving it, loving whatever material that was, or kung ano yung idea nun. So, I think love is super important. Same din po lahat, para alam mo yun, kapag alam mo binigay mo lahat, wala kang pagsisisihan sa huli. Wow. Ayan, so thank you so much and congrats again, Ashton Direk. Thank you po. Thank you. That was Angelica Villanueva of Manila Standard. Up next, we have Bobby Riquelme of Manila Bulletin. Hello, magandang hapon po. Hello po. Direk, question. How would you describe yung chemistry ng Ashdes po? Palagi niyo ba mahihirapan kayong ilabas yung chemistry na considering na nagtrabaho na rin po sila dalawa, nagkasama na rin? Okay, ang basis ko lang is yung nakita ko nung nag-shoot kami ng teaser kasi it's really the very first time na nakita ko sila magkasama. And what the word I use to describe sa chemistry nila is it's organic. Hindi siya pinipilit. Parang halimbawa, kung iwan mo lang sila dyan, walang cameras, kung ano man yung closeness nila doon, it's the same magic that they bring when in front of the camera. So yun, genuine, organic yung ano nila, chemistry. And because of that, parang 50%, they've already won the battle. The rest is ano na lang, yung mga technical aspects ng acting. And then, direct konting kwento, yung movie, what is it all about? What can you share? Itong Minamahal, 100 Bulaklak para kay Luna, it follows not just the love story, but the life story of 2 high school students, si Rafi at si Luna. So itong pelikula, without spoiling anything, it's like an examination of what the Gen Z/Gen Alpha youth
how they experience love, how they experience relationships. Kasi iba na kasi yung pananaw ng mga kabataan ngayon when it comes to love versus sa ating mga medyo may edad na. Parang kung dati kasi yung mga older generation, or at least kung paano ipakita yung romance sa movie, di ba parang ang puno-dulo ng lahat ay pag-ibig, ay ang pagkakatuluyan ng dalawang couple. Ang mga kabataan ngayon, base sa studies and my observation, parang ano na sila, praning sila sa pag-ibig, or takot silang umibig, takot silang pumasok sa relationship. So itong pelikulang ito, ina-examine niya yung specific experience ng Gen Z tsaka Gen Alpha when it comes to love. So susundan natin yung kwento ni Rafi tsaka ni Luna from grade 12 hanggang sa mag-college sila. So parang magiging spectator tayo sa ups and downs ng relationship nila, ang shifting ng values nila habang nagmamature. So yun po pwede kong i-reveal at this moment. Okay, pero direct, wala naman siyang, may connect ba siya sa 100 awit para kay Stella? Kasi may 100 din. Ang connect niya is more of sa tema. Sa tema. Kasi yung 100 tula para kay Stella, gano'n din siya eh. Parang love story siya na may halong coming of age. Ito yung mga pelikulang after mong panoorin, magninilay-nilay ka tungkol sa sarili mong buhay, sa sarili mong decision sa buhay. And ganun ko siya kinoconnect dun sa iba kong mga 100. Kasi gumagawa ako ng parang Jason Pollock sama ng cinematic universe. Pero romance drama, yung tema, yung genre. And then, thank you Direk. Kay Ash Des, ano yung mga love story na kinagiliman yung panoorin? What can you, ano pwede yung kwento ng mga love stories na paborito niyong pinanood of late? Favorite mga love stories. Kung dito sa Philippines, sabihin ko actually yung love story ng parents ko, yan yung favorite love story ko. Okay. At kung sa Western naman, sasabihin ko siguro Meet Joe Black. Okay. Favorite movie ko yan about love. Kasi iba din yung approach nila tungkol sa love doon, but iba din yun. Okay, Ashley. Ako po, mahilig po talaga ako sa mga K-drama. So yung parang last na napanood kong love story is yung Lovely Runner. And yung pinaka-favorite ko talaga simula noon pa is No A Walk to Remember. Okay. Maraming salamat. Thank you so much po. Thank you po. Thank you. That was Bobby Ricantina of Manila Bulletin. Our next question will be coming from Alan Sancon of Stars Photo.